Tell me about yourself. Seryosong tanong ng lalaki sa isang inosenteng dalakita na nasa kanyang harapan. Hawak ang isang papel bago ibigay sa dalaga. Nakalagda doon ang mga rules na kailangang sundin ng dalaga para maging asawa nito. Ano ito, job interview? Naluloka niyang tanong. Hindi ba trabaho ang gagawin mo sa akin? Magpanggap kang asawa ko at bayaran kita buwan-buwan. Plus, unti-unting mahulugan ng utang ng iyong pamilya sa akin. Kung bakit kasi hindi nag-iisip yung ama mo. Bago siya gumawa ng isang hakbang, ang tanging nasa isip lang ay pera. Pabulyaw nitong salita. Unti na lang mawawala na siya ng temper dahil sa pagiging isip bata ng dalaga. Nagsisi si Draymond dahil pumayag siya sa kondisyong hindi niya alam kung hanggang kailan ang pasensya niya sa isang isip batang katulad ng dalaga. Magagawa kayang sikmuraing pakisamahan ni Elvie Kinross ang isang babaerong lalaki. Magpapakasal sila at maging asawa siya sa isang papel lamang. Pero paano kung mas higit pa ang hingiin nito? Hindi niya gustong mahirapan ang kanyang ama dahil sa utang nito. Gagawin niya lahat kahit maging asawa pa ng isang manhid at walang puso na lalaki basta mabayaran niya lang ang pagkakautang ng kanyang ama sa mga Clarkson. At ano ang matutuklasan ni Elvie sa buhay ni Draymond? Pancho, ano nang gagawin natin ngayon? Mukhang ginigipit na tayo ng mga Clarkson. Nag-aalalang tanong ni May sa asawa niyang nakayuko sa mesa. Hindi nila alam na sila ang aako sa lahat ng panloloko ng kaibigan nito. Hindi ko alam, honey. Hindi ko na alam. Uuwi ngayon si Evie. Ayaw ko malaman niya ang tungkol dito. Sumasakit na ang kanyang ulo kakaisip kung paano niya malulutasan ang kabubuhan niyang nagawa. Tinuringan siyang matalino pero parang andali niyang maloko. Isa pa sa iniisip nila ang pauwi nilang anak galing ibang bansa. Hindi nila alam kung paano ipapaliwanag na mahirap na sila. Gayong buhay prinsesa itong itinuring nila. Sarili nga nila, hindi sila maka-adjust sa sobrang pagtitipid nila dahil walang-wala na sila. Even bank, hinahabol na rin sila dahil sa utang nila. Ilabas niyo si Pancho Kinross! Sigaw ng dalawang lalaki mula sa sala. Basta-basta na lang pumasok ang mga ito na akala ang tatapang nila. Nagmadaling pumunta sa taas ang katulong nila na matagal nang naninilbihan sa kanila. Kahit sinasabi nilang umuwi na ito dahil baka wala silang maipasahod, ay nanatili pa rin dahil wala naman daw siyang pamilyang uuwian. Ma'am May, may mga lalaking basta na lang po pumasok sa loob. Galit na galit at hinahanap si Sir. Sa tingin ko po mga tauhan sila ng Clarkson. Agad-agad naman lumabas ang mag-asawa para tignan kung sino ang mga ito. At hindi nga sila nagkakamali dahil mga tauhan nga ng mga Clarkson na mga lalaking pumasok. Naramdaman na naman ng mag-asawa ang kabang parang may nagkakarerang kabayo sa kanilang loob. Narito kami para sabihin sa'yo na huwag mong tangkaing tumakas mamaya. May mga pulis na aakay sa'yo para ikulong ka. Pagbabanta ng mga lalaki. Natakot naman si Pancho at walang nagawa kundi tumango. Wala na siyang magagawa kundi magpakulong na lang. Saan ba naman siya kukuha ng pera gayong wala na silang natira? May pera naman ang anak nilang dalaga pero ayaw niyang galawin ito dahil kakailanganin niya ito balang araw. Hindi na ba mapapakiusapan si Mr. Clarkson? Pakiusap wag naman ganito. Paano naman kami makakabayad kung ipapakulong niyo naman yung asawa ko? Takot na takot si May at ayaw niya makulong ang kanyang asawa. Paano na lang sila ng kanyang anak kung pati ang kanyang asawa ay mawawala? Wala na silang kapera-pera dahil binayad na rin nila sa bangko. Hindi naman nila pwedeng ibenta o ibigay ang bahay na meron sila. Dahil ito lang ang tanging kayamanan na maibibigay nila sa nag-iisa nilang anak. Pagpasok ni Evie sa kanilang bahay ay nadatnang niyang nakaluhod ang kanyang mga magulang sa mga lalaking hindi niya kilala. Kumari pa siya ng takbo patungo sa mga magulang niya. Mama, Papa, anong ginagawa niyo? Bakit kayo nakaluhod? Kakauwi lang ni Evie galing sa paaralan. Marami siyang inaasikasong dokumento dahil kailangan niya ng makahanap ng trabaho. Mabuti na lang at nakapagtapos na siya. Anak, makukulong na ang papa mo dahil sa mga utang niya sa mga Clarkson. Patawarin mo kami anak kung hindi kami nagsabi sa'yo ng totoo. Gustong pigilan ni Pancho ang kanyang asawa dahil hindi niya gustong malaman ni Evie ang tungkol sa kalagayan ng kanilang pamilya. Gusto niyang manatili itong walang iniisip. Pero nasabi niya na at nakita niyang lumuha ang nag-iisa nilang prinsesa. Niyakap niya ang mama at papa niya. Papa, hindi na po ako bata para sa ganyan. Ayos lang po na malaman ko ang tungkol sa mga nangyayari sa inyo. Malay niyo, matulungan ko kayo. Akala niya nalugi lang ang nag-iisang negosyo na meron ang kanyang mga magulang. Pero mas malala pala ang nangyari.
Nagtataka siya kung bakit nagawa ng mga itong umutang ng ganong kalaking halaga. At ano namang tulong ang may bibigay mo? Seryosong tanong ng isang lalaking kakapasok pa lamang sa kanilang bahay. Napapikit siya dahil sa malamig nitong boses at matapang na aura. Nakaramdam siya ng takot dahil baka tulad ito ng ibang tao na walang puso. Hindi niya kilala ang taong pinagkakautangan ng kanyang ama. Parang awa niyo na, Mr. Clarkson. Huwag niyo pong ipakulong yung asawa ko. Saksi si Evie kung paano magmakaawang kanyang ama't ina sa lalaking hindi man lang sila tinignan. Napalunok siya dahil sa kanya ito nakatingin. Inayos niya ang kanyang sarili at tinakpan ng unan ang kanyang hita. Hindi pwede siyang hindi makulong dahil ang laki ng utang niya sa akin. Walang nagawa si Pancho at May kundi bumalik sa sofa kung saan nakaupo ang kanilang nag-iisang anak. Hindi gusto ni Mr. Clarkson na makulit dahil naniniwala ito sa isang salita lamang. Huwag niyong gawing tumakas dahil pag oras na ginawa niyo yon, I swear, kulang ang buhay ninyo sa utang ninyo sa akin. Medyo nasaktan si Evie sa salitang binitawan ng lalaki. Nasaktan siya dahil mas katumbas ng halaga pala ang kanilang buhay. Para sa kanya, walang puso ang tulad ng lalaking nasa kanyang harapan. Gwapo ka sana. Demonyo nga lang. Inis niyang bulong sa kanyang sarili. Napansin ni Draymond ang dalaga sa tabi ng mag-asawa. Alam niyang anak ito ng dalawa at humanga sa gandang meron ito. Pero uso pala ang bumulong at yun ang ayaw na ayaw niya kung nasa ganito siyang kalagayan. Speak louder, miss. Ibubuka na sana niya ang kanyang labi nang biglang tinakpan ng kanyang ina. Napatingin siya at umiling-iling lang ang kanyang ina at naintindihan niya iyon. Kilala ni May ang kanyang anak. Walang preno ang bunganga nito at prangka. Kailangan nilang pigilan makapagsalita ng kung ano-ano dahil baka lalong magalit sa kanila si Mr. Clarkson. Pinanggigilan ni Draymond ang yelo na nasa kanyang bunganga. Nawawala ang stress at sakit sa ulo niya kapag may hinunguya siyang yelo. Dito niya nilalabas ang lahat ng inis niya. Isang babae ang pumasok sa kanilang gate. Nagtataka siya dahil wala man lang itong takot pumasok. Hindi niya ito makilala dahil nakasombrero. Hoy, miss, trespassing ka! Suway ng isang lalaki kay Evie. Dahil sa sobrang takot sa baril na nakatutok sa kanya ay halos manlambot ang kanyang tuhod. Nakalimutan niya isa palang makapangyarihan ng mga Clarkson. What are you doing here? Tumingala siya dahil nasa taas ang boses ng lalaki. Tiningnan niya si Mr. Clarkson at may hawak itong baso at panigurado niyang alak iyon. Boss, anong gagawin namin sa kanya? Tanong ng lalaki. Sinenyasan naman ni Draymond na dalhin sa kanya. Ano ba? Bitawan niyo ako. Pwede naman akong maglakad ng hindi niyo kinakaladkad, diba? Para siyang may kasalanan sa paghawak sa kanya papunta sa taas. Iwan niyo na siya sa akin. Agad namang sumunod ang dalawang lalaki at sila na lang ang naiwan mula sa beranda ng bahay. Nilapitan niya ang babae at napatras ng ilang hakbang, dahilan upang maapakan niya ang isang hole na kanina ay nilalaro niya. Nawala ng balanse si Effie at mabuti na lang mabilis siyang nasalo ng lalaki. Kung hindi, bagok ang kanyang ulo sa mga korona ng veranda. Ang ganda pala ng anak mo, Pancho. Bulong ng kanyang isip. Dahil sa pagkakalapit ng mukha nila ay nakita niya kung gaano kaganda at kakinis ang mukha ng dalaga. Aba, pwede mo naman akong bitawan, diba? Pagsusungit niyang saad pero hindi nakinig sa kanya ang lalaki at lalo pang nilapit ang mukha niya sa kanya. Hindi siya sanay sa mga babaeng humihingi ng kalayaan kapag hawak niya. Gusto niya kapag nahawakan niya na ito ay mapapasa kanya at wala pang babaeng nagtangkang hindi siya pagbigyan. Sabi, bitawan mo ako, manyak mo. Buong lakas niya itong tinulak at dahil sa pagtulak niya ng malakas ay natumba ang lalaki sa sahig. Ang masaklap, nasama siya sa pagkakatumba na siyang nakadagan na pala siya sa lalaki. Parang slow motion pa ang kanilang pagbagsak. Napaibabaw siya at ang kanilang labi ay muntik nang magkadikit. Natigilan siya dahil parang naamoy na niya ang pabangong meron ng lalaki. At hindi niya lang ito maalala kung saan nga ba niya ito naamoy. Sa kaibuturan niya ay may isang bagay na hindi niya maintindihan at hindi niya makuha sa kanyang isip kung ano man iyon. Napapikit siya dahil sa malapit nitong mukha at parang magkakahalikan na sila. Asa ka namang hahalikan ka? Bumalik siya sa kanyang katauhan. Imagination niya lang pala na akma itong hahalik. Bumangon na si Evie at lumayo sa lalaki. Hindi na niya tinulungan tumayo ito sa pagkakahiga niya sa sahig dahil ayaw niya maulit na naman ang pagkakadikit ng kanilang katawan. Ano ginagawa mo dito? Diba ikaw yung anak ni Pancho Kinross? Seryoso niyang salita nang humupa ng kanyang pagkakabigla at pagkapahiya sa dalaga.
Pinagpag niya muna ang pantalon saka uminom ng wine. Naiinis siya sa kanyang sarili dahil sa ginawa niya kanina. Hindi siya makapaniwala na mas maganda pala sa malapitan ng anak ni Pancho. Makinis ang muka at walang bakas na kahit anong pinanggalingan ng tagyawat. Ganon ang labi nito na siyang natakam itong tikman kanina pero hindi natuloy. Nandito ako para kausapin ka. Pakiusap lang, wag mong ipakulong yung papa ko. Gusto niyang mabawasan ang iniisip ng kanyang ama. Naawa siya dahil hindi ito makakain ng maayos. Ayaw niyang magkulong na rin dahil baka kung ano pa ang mangyari sa ama niya sa kulungan. Bakit hindi mo yan nasabi kanina? Nasa bahay siya ng mga ito kanina at bakit pumunta pa dito ang anak ni Pancho? Ganong malaya naman ito magsalita kanina. Kasi ayaw kong makita nila na nagmamakaawa ako. Hindi ko gustong makita sila na nadadagdagan ng guilt na meron sila. Mas pinalungkot pa niya ang kanyang muka para kapanipaniwala siya. Buong buhay niya hindi niya magawang magmakaawa dahil noon siya lang naman ang nagpapaluhod sa mga nagkakasala sa kanya. Dahil sa pagiging matapang niya, ni isa walang nagtangkang gawan siya ng kalokohan. Pero hindi niya ina-expect na sa kabila ng pagiging maingat niya ay hindi man lang naging ganon ang kanyang mga magulang. Kaya ito nagiging miserable ang buhay nila dahil sa isang tao. Kulang ang buhay niyo para sa kabayaran ng utang niyo. At ang papa mo naman? Madami pang utang sa bangko bukod sa akin. Paano yan? Kahit lumuhod o magmakaawa ka sa akin, hindi kita mapagbigyan. Mahalaga sa kanya ang salapi. Dahil ito ang unang pinakita sa kanya ng kanyang mga magulang. Paano ba nagkautang si Papa sa'yo? Gusto niyang malaman anong dahilan bakit umutang ng ganong halaga ang kanyang ama. Kung pag-aaral niya sa ibang bansa, hindi naman problema dahil isa siyang scholar ng ilang taon niyang pag-aaral sa kolehiyo. Pag sa allowance naman ay wala din siyang problema dahil may mga online job siya na walang nakakaalam. Bitch lang siyang tignan dahil sa ugali niyang pinapakita sa lahat para wala mag-take advantage sa kanya. Pero ang totoo, mabait siyang tao at may mga lihim siyang tinutulungan. Nakikita mo ba yung mga buildings na yan? Tinuro ni Draymond ang isang gusali na patapos na. This land is belong to Clarkson. Oh, I mean belongs to me. Ang ama mo naniwala sa isa naming tauhan na pagmamayari ng kaibigan niya ang lupang ito. Kaya binenta sa ama mo. O bakit nagkautang si Papa sa'yo? Inis niyang tanong. Hindi pa nito nasagot ang tanong niya kanina. Nagkautang siya dahil business partners niya ang isa naming tauhan. Kung matalino ka, alam mo ang regulations ng mga gusaling na ipapatayo. Kaya malaki ang utang sa akin ng ama mo. Dahil ang perang binigay niya sa kasosyo niya kuno ay tinakbuhan siya at nagtatago ngayon. So, walang ibang mananagot kundi ang ama mo. Parang wala siyang naiintindihan sa sinabi nito dahil ang bilis niyang magsalita. Kunot noong tumingin si Jay sa babaeng kasama niya. Lang ang masasabi mo? Galit niyang tanong. Pasensya na, hindi kasi ako makapaniwala na ganun ang nangyari. Pwede bang hanapin niyo ang lalaking iyon? At siya yung panagutin, huwag ang aking ama. Maluha-luha niyang pakiusap. Hindi siya makapaniwala na ganun-ganun lang maliloko ang ama niya. I think, alam mo Miss Kinross, alam mo kung ano ang patakaran sa business, di ba? Kung sino ang frontman, siya ang aako sa lahat ng responsibilidad. So ito yung nangyari. Nagpaloko ang papa mo sa isang mabulaklak na sinabi ng lintik na hayop na iyon. Pero, akma niya sanang hawakan ng braso niya nang inilayo sa kanya. Lalo siyang nanlumo. Nalugmok pala sa pagkakautang ang kanyang ama dahil sa pagtitiwala niya sa isang tao. Lalo siyang naiyak dahil hindi man lang nag-isip ng maayos ang ama niya. Ngayon, makukulong siya at pagbabayaran ang ginawa ng kaibigan niya. Pero bakit ang mga iyan? Turo niya sa mga malalaking sasakyan at mga backhoe. Ipagigiba ko yung mga gusaling pinatayo dahil hindi naman mapakinabangan. Ultimo, istruktura ng gusali, tinipid at hindi safe. Alam mo bang kami ang nagbayad sa mga niloko ng ama mo at kaibigan nito? Marami silang hindi nabayaran ng mga tao kaya kami ang siningil. Dahil ang lokong tauhan namin, ginamit ang pangalan ng aming pamilya. Kaya siguro nagpaloko ang ama mo dahil akala niya under ang tao na iyon sa amin. Napabuga siya ng hangin. Kahit sino magagalit kung ginawa nila sa kanya ang mga bagay na iyon. So what's now, Miss Kinross? May alam ka bang ibabayad sa akin? Umiling siya dahil kahit ibigay niya ang laman ng kanyang bank account, hindi ito sasapat. Dahil ayon sa kanyang ina, 500,000 ang utang nila sa mga Clarkson. Wala pang laman ng bank account niya na 1,000,000. Kung ibabayad naman niya ito, paano sila magsisimula? Sarili ko lang naman yung kaya kong ibayad Umiling siya agad. Parang mali ang nasabi niya. What? Parang nabigin si Jaymond sa mga sinabi ng babae.
I mean, parang mawawalan ang ng sariling utak ngayon. At hindi ko kayang bayaran yung utang sa'yo ng papa ko dahil kahit ibigay ko sa'yo lahat ng ipon ko o pera ko, sa bangko kulang pa rin. Kung ano-ano na ang nasasabi niya dahil sa pagkalutang niya. Kung wala ka palang balak i-offer ang sarili mo, bakit nasabi mo ang mga ganyang bagay? Inis niyang inirapan dahil napakabobo ng kaharap niyang paulit-ulit. Hindi naman ganun yung ibig ko sabihin eh. Ang layo naman sa iniisip ko ang nasabi mo. Pagtatama nito. Tama naman, iba lang ang pagkakaintindi ng lalaki sa kanya. Tanging katawan niya lang ang meron siya dahil wala naman siyang kayamanan. Lalo't pag uwi niya galing ibang bansa, baon na pala sa bangko ang kanyang mga magulang. Tapos ibibigay niya lang sa lalaking hindi niya mahal? No way. Hindi naman siya makahanap ng trabaho dahil hindi pa niya naayos sa mga dokumento niya at hindi siya sanay sa buhay mahirap. Dahil kahit scholar siya ay naturingan siyang mayaman ng mga nakakakilala sa kanya, hindi niya kayang ibigay ang sarili niya sa lalaking kaharap. Dahil ang pagkakakilala ng lahat sa anak ng Clarkson ay laruan lang ang mga babae. Dahil mabilis magsawa na parang bihisan lang na kung ayaw na niya basta-basta na lang niyang itatapon. Kung gagawin ko man sakali ang pagbibenta ng dangal, sa iba ko na lang gagawin baka sakaling matulungan nila ako. For the sake of my parents. Aray! Nabigla siya sa biglang paghablot ng lalaki sa kanyang braso. Nanilisik ang mga mata at parang gusto niyang manakit. Ano ba? Nasasaktan ako! Naluluha na siya dahil sa higpit ng pagkakahawak niya sa kanyang braso. Give your soul to me kung gusto mong makabayad ka sa utang na meron ng ama mo. Or else, ipapadampot ko na ngayon sa mga pulis. Galit niyang salita habang nanilisik ang mga mata. Hindi niya maintindihan dahil biglang nag-init ang kanyang ulo. Sa sinabi nito na hindi niya ibibigay sa kanya ang katawan nito na siyang wala pang babaeng umaayaw sa kanya. Hindi siya papayag na mapunta sa ibang dalaga. Please no! Maawa ka sa papa ko, mahina na siya at may sakit ito. Kaya please. O sige, gagawin ko lahat basta wag mo lang ipadala sa kulungan si papa, parang awa mo na. Natakot siya sa mangyayari sa ama niya. Kaya niyang sikmuraing ibigay ang dangal niya sa lalaki na nasa harapan niya. Huwag lang makulong ang kanyang ama. Dangal lang ang mawawala sa kanya. Pero ang ama niya siguradong pati ang mama niya mawawala. Dahil saksi siya sa pagmamahala ng kanyang mga magulang. Gagawin niya lahat para sa kanila. Over my dead body, kahit kailan hindi kita papatulan. Hinding-hindi siya pagpapaubaya sa isang playboy, never in her life. Maraming mayaman ang nakakagusto sa akin at isa na doon ang masugit niyang manliligaw. Alam niya kung sasagutin niya ito ay matutulungan siya sa problema ng kanyang pamilya. Gusto mo bang ulitin ko na naman lahat ng dahilan kung bakit ipapatapon ko ang papa mo sa kulungan? Napalunok siya dahil mukhang seryoso na ito sa kanyang banta. Ngayong may nag-offer sa kanya at hindi na rin masama sa kanya ang dalagang nasa harapan niya, kailangan niyang masunod ang gusto ng kanyang lolo't nagmamadali na itong mag-asawa siya. Alam niyang malaki ang pagitan nilang dalawa dahil nalaman niyang higit 20 anyos pa lang ito. Samantala siya ay nasa 35 taong gulang na. Hindi siya papayag na ibang lalaki ang makauna sa dalaga. Pagsawaan niya muna ito bago makuha ng iba. Nag-isip pa si Evie kung papatulan niya ang lalaki. Baka mailigtas sa kahihiyan ng pamilya nila. Sa totoo, hindi niya gustong makulong ang kanyang ama. Dahil baka resbakan siya ng mga nabuli niya noon at sabihin na mahirap na sila. Pero ang pinaka-importante sa ngayon, para sa kanya ay mailigtas ang papa niya na huwag ipadala sa kulungan. Baka lalo silang manghirap lalo't wala din alam trabaho ang kanyang ina. Lalo na siya. Graduate nga siya pero hindi naman sanay makipaghalubilo sa mababang tao. Okay fine, you win. Inis niyang saad sabay talikod. Kagatlabi siyang nagsisisi. Kung bakit kung ano-ano ba naman kasi ang lumalabas sa kanyang bibig na mga salitang hindi kaaya-aya. Bakit kailangan pang ma-involve ang katawan niya? Napalabi siya dahil mukhang makukuha ng isang lalaking kung kani-kaninong nakipag-lovemaking na mga babae. Ang gusto niya, virgin din ang maging asawa niya. Hinila na siya papunta sa loob ng sasakyan at sumunod na rin ang mga tauhan niya. Saka sumakay sa isang kotse. Nakasimangot pa rin siya dahil baka kung ano ang gawin sa kanya ni Mr. Clarkson. Mr. Clarkson, saan pala tayo pupunta? Nahihiyang tanong nito. Baka ibenta siya sa isang pangit na matabang lalaki na mayaman. Call me Dre. Tumingin sa front mirror ang assistant niyang si Raven dahil walang ibang tatawag sa kanya na Dre kundi ang ina niya lang mismo. Napailing siya dahil mukhang natamaan ng kupido ang kanilang boss. Bakit ka nakangiti? Tanong ni Dre kay Raven. Nakita niya ito kanina na nagtataka dahil binigay niya sa babae ang tawag sa kanya ng kanyang ina. Hindi niya rin maintindihan kung bakit napahintulutan niya ang babaeng natawagin siyang Dre. Evie na lang sir. Ay, Dre pala.
Parang nasusuka si Evie sa pakikipag-usap sa ganoong paraan sa lalaki. Parang hindi bagay tawaging itong Dre. Dapat Demond. Bulong niya na siyang narinig ni Raven. Kaya natawa na naman ito. Shut up, pubulong ka na nga lang, marinig pa. Napatakip ng labi si Evie dahil talagang walang preno. Malayo-layo na rin ang kanilang nilakbay nang biglang tumawag ang kanyang ina. Sagutin mo. Utos ni Dre sa kanya. Kahit hindi mo sabihin, sasagutin ko. Ito, akala mo robot yung tao eh. Saad nito habang hinahanap ang cellphone niya sa kanyang bag. Hindi na niya alam kung saan ba niyan sinuksok. Sa dami ng bulsa ng kanyang bag, hindi niya na mahanap. Kuyom ang palad niya dahil sa pigil niya huwag masaktan ng dalaga. Kakaiba ang ugaling meron ito. Dahil ito lang lagi ang nagpapainit sa kanyang ulo. Ilang oras pa lang silang magkasama. Pagtingin niya sa kanyang cellphone ay ang ina niya pala ang tumatawag. Panigurado nag-aalala ang mga ito. Mama? Oo, ayos lang ako. Hindi muna basta naghahanap ako ng paraan para mabayaran ang utang ni Papa. Oo. Mama, bye. I love you both. Pinatay niya na ang tawag at saka nilagay ang cellphone sa bag nito. Tumingin siya sa labas para kahit papano magiging maganda naman ang view. Hindi gaya ng katabi niyang lalaking ubod ng seryoso at aroganteng aura na meron. Napapikit siya dahil hindi niya lubos maisip na makikilala niya ang tulad ni Draymond Clarkson. In short, Demond. Baba! Mabilis siyang bumaba pagkatigil ng kotse. Nagtataka siya dahil nasa harap sila ng isang malaking bahay na halos doblihin nito ang bahay na meron sila. Ma'am Evie, tara na. Mabilis silang sumunod sa lalaking ang bilis maglakad. Sa sobrang hahaba ba naman kasi ng mga hakbang talagang mapag-iiwanan sila. Buntong hininga siya pagdating sa loob ng isang mansyon. Naluluha siya sa sobrang laki ng bahay. Hindi naman niya first time makakita ng malaking bahay. Pero para sa kanya, nagagalak siyang makaapak sa isang mansyon. May mga kaibigan naman siyang mayayaman na tulad niya. Pero ang yaman na meron ng mga Clarkson ay halos 1/4 lang ng yaman nila. Sa yaman na meron sila. Kahit pagsamasamahin pa nilang magkakaibigan. Kunot noong napatingin si Dre kay Evie. Abala ito sa pag-type sa cellphone na hawak at mukhang may kausap ito sa mensahe. Mukhang busy ka sa boyfriend. Stop that and break him. Napanganga na lang si Evie dahil mukhang binabangungot ang lalaking kaharap niya. Napanganga na lang si Evie dahil pala desisyon ang lalaking kasama. Animoy para siyang robot na kung utusan siya ay wagas. I don't have boyfriend since birth. Wala akong panahon dyan. Inis niyang sagot. Saka nilagay niya sa bag niya ulit ang cellphone. Kapalitan niya lang naman ang mensahe ang best friend niyang pauwi na rin galing ibang bansa at balak nilang magkita bukas. Taas kilay ng humisi ang binata. Hindi siya makapaniwala na wala itong naging nobyo. Dahil sa gandang meron ng dalaga, imposible para sa kanya na wala itong naging boyfriend na lupat sa ibang bansa nag-aral. Tell me, are you virgin? Mabilis niyang binato ng una ng sofa si Dre. Hindi siya makapaniwala na tatanungin siya ng ganong bagay. Aba, Demond, Draymond, wala nga akong boyfriend, makipag-lovemaking pa kaya? Kakaiba para sa kanya ang pagiging bastos ng lalaki. Sino ba ang matinong magtatanong na virgin siya? Napansin ni Dre na medyo umuusok sa galit ang dalaga. Nag-isip ito ng ibang sasabihin. Malay natin, mahilig ka sa fling. Pilit na kinalma ni Evie ang sarili. Baka hindi niya matansya. Masuntok niya mapangan nitong mukha. Parang gusto niyang ibato ang hawak niyang cellphone dahil sa inis. Tell me, virgin ka pa ba? Ayoko nang hindi virgin. Sa isip-isip ng dalaga, inulit pa niya ang nakakainsultong tanong. So what if I'm virgin? Anong impact yon sa buhay mo? Alam mo, kung hindi nagkautang ang papa ko sa'yo, never in my life na makikilala kita. Never! Humalikip-kip ito at tinalikuran si Dre. Lihim na natuwa si Draymond dahil mukhang mag-aalaga siya ng isip bata. Then, patunayan mong virgin ka. Parang gusto niyang lamunin na lang siya ng lupa. O di kaya mawalan siya ng malay. Medyo nanginig ang kanyang kalamnan sa sinabi nito. Aba, sumusobra ka na, Demond. Sigaw nito na siyang narinig ng mga tauhan ni Draymond sa labas. Natawa naman sila dahil sa tawag ng babae sa kanya. Kakaiba ang babae ngayon ng kanilang boss. What do you call me? Hindi siya makapaniwala na may sarili itong tinatawag sa kanya. Sabi ko, Draymond, bingi ka lang. Napailing si Jay dahil kakaiba ang babae na nasa kanyang harapan. Hindi man lang ito maakit sa kanya. Gayong lahat ng babae nagkakandarapan na makausap siya ng kahit ilang segundo lang. Pero ang anak ni Pancho ang kakaiba sa lahat. Para sa kanya, wala man lang class magsalita at mukhang isip bata. Pwede naman ako mag-work sa'yo. Hindi bilang asawa, 'di ba? Matalino naman siya at may pinag-aralan. Madami na kaming empleyado at ayaw kong bigyan ng sakit sa ulo ang mga tauhan ko sa kumpanya. Baka yung 1 taon mo sa kumpanya ko, barya lang ng utang ng ama mo. Inirapan lang siya at tumalikod. Nakasimangot siyang nag-isip kung ano pa ba ang sasabihin niya. Para mapapayag niyang hindi lang naman pag-aasawa ang pwedeng gawin para makabayad sila.
Marami pa siyang gustong gawin bilang dalaga. Pinagmasdan ni Dre ang dalaga. Malalim ang iniisip at mukhang natahimik ang paligid. Dahil sa biglaan nitong pagtahimik, parang nasanay siya sa kaingayan nito. Akala ko ba sarili mo lang yung kaya mong ibigay? Binigyan kita ng deal so dapat walang urungan. Iniisip pa lang ni Evie kung mag-asawa na sila ay magkatabi na sila sa kama at baka may mangyari sa kanila. Napatingin siya sa may bandang gitna ni Dre. Napalunok siya nang makitang malaki ang pagkakabukol nito. Parang hindi siya handa na mapunit ang kanya. Kung sakaling may mangyari sa kanila, stop that. Huwag mo ko tignan ng ganyan dahil baka hindi ko matansya yung sarili ko. Ipatikim ko yung tinitignan mo. Lalong namula ang kanyang mukha dahil sa narinig niyang pagbabanta kay Dre. Pakiramdam niya parang ang init-init nang biglang nanlamig siya dahil baka totohanin nito ang sinabi. Hindi pa siya handa na ma-disvirgin at hindi sa tulad ni Dre niya ibibigay ang iniingatan niyang hiyas. Apakamanyak mo. Saad na lang niya sabay ayos ng upo. Maggagabi na pala at mukhang kailangan na niyang umuwi. Uwi na ako. Akma sana siyang tatayo nang biglang hinila siya ni Dre. Dahil sa pagkakahila sa kanya, ay napasubsob siya sa dibdib nito at napatingin siya sa mata at labi ng lalaki. Napalunok na lang siya habang lumalapit ang labi nito sa kanyang labi. Boss, may tawag po kayo mula sa papa nyo. Napatakip labi si Raven dahil sa posisyon ng dalawa. Muli niyang sinilip kung naghahalikan ba ang mga ito. Napakislot sila nang marinig ang boses ni Raven at mabilis na umalis si Evie mula sa pagkakadikit kay Dre. Mabuti na lang at hindi nakuha ng lalaki ang first kiss niya. Uwi na ako. Nagbadali itong lumabas at sumenya si Dre sa assistant niya. At nakuha naman niya ito. Napatulala si Draymond habang inaalala ang mukha kanina ng dalaga. Shit, what is the meaning of this? Tanong niya sa kanyang sarili. Gosh, why is she so beautiful? Hindi siya makapaniwala na mas maganda pala ang babae pag inosente. At hindi marunong mag-ayos sa mukha. Na hindi gaya ng mga nakakadate niyang mga babae. Pagkasara ni Evie sa pintuan ng sasakyan, ay agad niyang hinawakan ang malakarerang tibok ng kanyang puso. Kakaiba para sa kanya ang kanyang nararamdaman ngayon, na siyang hindi niya nararamdaman sa mga manliligaw niya noon. Hinatid na siya ng tauhan ni Draymond at hindi naman siya makaabang sa labas ng gate dahil kalayo-layo ng gate sa bahay nila at mukhang 3 ektarya ang lawak ng bakuran ng mga Clarkson dahil pang isang village na. Pahikap pa lamang siya nang biglang pumasok ang ina sa kanyang kwarto. Anak, nandyan si Mr. Clarkson. Hinahanap ka. Napasuntok sa unan si Evie dahil umagang-umaga nang bubulabog ang isang demonyo sa kanilang bahay. Ano daw ang kailangan niya, mama? Tanong nito habang inaayos ang higaan. Sanay na siya sa gawaing bahay dahil nung nasa ibang bansa siya. Hindi na ito nag-request ng katulong dahil kahit anak mayaman siya, ay kaya niyang tumayo sa sariling paa. At yon ang goal niya noon at nagawa naman niyang maging independent na siyang hindi magagawa ng mga ibang anak mayaman. Pero makulit ang kanyang mga magulang. Nagpadala pa rin ng mga katulong as in mga dahil 3 ito. Kaya ang ginawa niya, inutusan niya magtrabaho ang 2 sa bansa na kinaroroonan niya para may extra silang sahod plus yung pasahod ng kanyang ama. Ang isa naman ay kasama niyang nag-aral. Pero hindi ito nag-aral sa pinapasukan niyang paaralan, kundi sa isang publikong paaralan sa Germany. Pabaka na lang anak dahil wala din kaming idea. Kahit anong kusot ng mata ni May ay hindi talaga siya mamalikmata. Marunong sa gawaing bahay ang kanyang anak na ngayon lang nila nakita dahil wala pa itong 2 linggo simula umuwi ang anak nila galing ibang bansa. Lahat ng gusto nilang ibigay, binibigay nila kahit umaayaw ito. Dahil ayaw nilang hindi ito mabilong sa anak mayaman, ang nag-iisa nilang prinsesa. Pero hindi nila alam mababago ang lahat dahil sa panluloko ng isa nilang pinagkakatiwalaang tao. Sabihin niyo maghintay siya, mama. Pumasok na siya sa banyo para mag-shower. Hindi uso sa kanya ang maligo sa umaga dahil sa gabi siya naliligo bago matulog. Bababa na yun mamaya, Mr. Clarkson. Nahihiyang umupo si May sa tabi ng kanyang asawa. Habang nakayuko ito ng ulo, wala silang idea kung bakit narito sa bahay nila ang pinagkakautangan nilang tao. Huwag niyo na ako tawagin Mr. Clarkson. Oh sir, just call me what you want, basta wag lang ganoon. Dahil fiancé ko na po yung anak niyo. Ha? Sabay nilang sambit, hindi sila makapaniwala sa sinabi nito at nagtataka sila paano naging fiancé ng prinsesa nila ang nag-iisang tagapagmana ng Clarkson. Gayong wala namang relasyon ng anak niya at ang binata na nasa harapan nila. Bilang kabayaran sa utang nyo, aasawahin ko ang anak nyo. Saad nito sabay ayos sa coat niyang parang biglang sumikip sa kanya. Pakiramdam niya nasasakal siya sa sitwasyon. Hindi niya kayang makipag-usap ng formal lalo't ang mga taong nasa harapan niya ay may malaking utang sa kanya. Pero magiging inlo na niya dahil sa kontrata na hiniling niya sa dalaga. Ano ang dahilan bakit ang anak ko ang gusto niyong kabayaran? Hindi gusto ni Pancho mapunta ang anak niya sa pamilyang walang puso pagdating sa pera. May dahilan pa ba? Napalunok ang mag-asawa dahil wala na silang kawala at mukhang natipuhan ng binata ang kanilang
kanilang anak bilang laruan. Bakit ka nandito? Tanong ni Evie sabay upo sa tabi ng kanyang ina. This is the invitation. Gusto kong isama kita sa isang event mamayang gabi. You dress well elegantly. Papadalo ko sa'yo ang dress na susuotin mo. Medyo napreskuhan siya sa pananalita nito. Wala man lang respeto sa kanyang magulang na nasa harapan nila. Tumayo na si Dre at hindi na rin nagpaalam. Pakiramdam niya may kulang sa kanyang pagkatao. Yun ay ang pakikisama ng maayos. Nasanay siya sa mundong marahas na parang lahat ng paraan ay dinadaan sa galit. Mabilis nilak ni May ang kanilang pintuan, saka bumalik sa sala. Anak, ano yung pinagsasabi ng lalaking yun? Fiancé mo daw siya? Sa isip-isip ni Evie, apakalintik ni Demond dahil naunahan siyang magsabi sa kanyang magulang tungkol sa napag-usapan nila kahapon. Tumayo ito at tumapat sa bintana. Kailangan kong gawin ito dahil ayoko mahirapan kayo sa kakaisip. Pero anak, ayoko makapasok sa mansyon ng mga Clarkson. Alam mo bang tinuringan silang walang puso dahil ang mga babae sa kanila ay hindi tinatrato ng maayos? Parang may namuong takot sa kanyang isip. Ano, misteryosong bumabalot sa mga Clarkson. Hindi naman siguro nila ako sasaktan, Papa. Kasi alam niyo namang matapang ako. Pilit niyang pinasaya ang mukha dahil nakikita niyang nababahala ang kanyang magulang sa tinahak niyang desisyon. May usapan naman sila. Dahil kung hindi magwo-work ang relasyon nila bilang mag-asawa, ay makikipag-divorce siya agad-agad. Saan galing? Isang seryosong boses ang bumungad agad kay Draymond. Alam niya kung kaninong boses iyon. Walang iba kundi sa ama niya kakagaling lang sa ibang bansa. Kailangan bang i-report ko lahat ng galaw ko sa inyo, Dad? He replied coldly to his father. Imbes na ganyan at tupangin mo, bakit hindi ka nalang pumunta sa bahay ng mga Maxon para ligawan ng anak nila? Hindi ka na bumabata, Draymond. Pagkos kailangan mo ng tagapagmana. Kailangan mo ng asawa. Ito ang ayaw niya. Ang paulit-ulit nilang usapan. Hindi niya gusto ang anak ng mga Maxon dahil hindi niya type ito. I have fiancé, so that's it. Umaliwala sa mukha ng kanyang ama pagkarinig sa sinabi nito. Pwede ba siyang makilala? Sa event na. I'm tired, Dad, so I can rest. Walang nagawa si David kundi hayaan si Draymond umalis sa kanyang harapan. Masaya siya at nakahanap na ito ng babaeng gusto niyang pakasalan. Pero nahiwagaan siya kung anong pamilya ito. Knowing Draymond, it has quality in choosing women. Masaya siyang pumunta sa kwarto para ibalita sa kanyang asawa na magkakaroon na sila ng daughter-in-law. Nanatiling nakatitig lang si Evie sa pinadalang dress. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Para sa kanya napaka-sexy nito. Lalo't open backless. Pakiwari niya masisilip ang cleavage at puwet niya sa likod. Sigurado siyang hindi matutuwa ang kanyang magulang pag oras na makita nila kung isusuot niya ang dress. Tumingin pa siya sa kanyang closet kung may dress siyang ipapalit. Pero wala. Nagtataka siya dahil wala roon ang mga pinakaiingatan niyang mga dress na regalo ng mga kaibigan niya. Nagmadali siyang lumabas ng kwarto para puntahan ang ina. At tanungin kung saan nilagay ang mga dress na naroon sa closet. Mama, nasaan yung mga dress ko dito? Tanong ni Evie sa ina niyang pababa ng hagdan. Pasensya na anak, pinatapon lahat yun ni Draymond. Gusto niya lahat daw ng susuotin mo ay galing sa kanya. Wala silang nagawa kanina. Habang wala ang anak nila, bago dumating ang pinadala nitong dress ay agad nagtungo ang mga tauhan nila para kunin ang dress na nasa closet ni Evie. Ayon sa mga tauhan nito ay pag-uutos ni Mr. Clarkson na alisin ang mga kalat dahil papalitan niya ng bago. What? Mukhang mali ata ang desisyon.